We wish you a Merry Christmas. Actually, yun lang. Merry Christmas! Salamat po. God bless! Oh, nandiyan ka pa? Anong iniintay mo? Baka kala mo meron akong pamasko, no? Baka may pa-Gcash naman dyan o kaya Maya. Actually, sorry, wala ah. Pero kung nandyan ka pa, I bet you're willing to listen to my short message, especially ngayong Pasko, no? Ang tanong natin, di ba? O ang lagi pala, hindi pala tanong, ang lagi nating binabanggit. Merry Christmas, maligayang Pasko. Pero ang tanong, Merry nga ba ang Christmas mo? Maligaya nga ba ang Pasko mo? Paano mo nga ba masasabing Merry Christmas? Or paano mo nga ba masasabing Merry or maligaya ang Pasko, Brother RJ? Actually, marami ka na ring narinig tungkol diyan or marami ka na ring napanood na greeting. But for me, I would like to believe masasabi mong Merry ang Pasko or maligaya ang Pasko dahil may kapayapaan ang puso mo. Yung iba sinasabi, ay bro, payapa ako kasi meron akong increase. Ay bro, payapa ako kasi may bagong akong work, meron akong bagong promotion, meron akong bagong achievement, nakamit ako ng quota, meron akong love life ngayon. Yap. It can be, pwedeng dahilan ng talagang merry ang magiging Pasko mo or merry ang magiging Christmas mo. Pero ako naniniwala ko itong mga bagay na to, panandalian lang naman. 'Di ba? Maaaring pag ikaw ba ay nawalan ng trabaho, masasabi mo pa rin bang merry ang Pasko? Kapag ikaw ba ay sabihin nating nagkaroon ng breakup, heartbreak, merry pa rin kaya ang Pasko mo? Or kapag hindi ka na-increasean or hindi ka na-promote or kaya may ibang tao ang na-promote o kaya may ibang tao naging successful sa field na meron ka o kaya kung ano-ano man na hindi talaga sa'yo napunta, masasabi mo bang merry ang Pasko? Hindi ba? Ano nga ba talaga ang magiging dahilan para maging merry ang Pasko? Si Lord naman talaga ang dahilan niyan. Alam mo, naniniwala ako na kapag si Lord talagang ipinanganak sa iyong puso, magiging merry ang iyong Pasko. So, paano siguro natin sasabihin? Paano mo naman masasabi, bro, na si Lord ay talagang nasa puso ko? Magandang tanong yan, ano? Kasi nakakalimutan natin na yung pagiging, di ba, pagiging katulad ni Kristo sa ibang tao. Magiging, pasyensyoso siguro, magkakaroon ka ng mas deeper understanding towards others, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, may napanood nga ako, 'di ba, yung magkaroon ng road rage in the middle of the traffic. Yup, I understand in a way na talagang minsan may ganyan din ako na sa sobrang traffic talagang but in one way or another, madalas kung minsan nakakalimutan nating maging tao sa ibang tao. Hindi ba? Kaya siguro, hindi lang siguro sa mga kaibigan nating Kristiyano, pero sa mga ibang relihiyon din, na maiintindihan natin, mararamdaman talaga natin na magiging merry ang Pasko kung tayo ay nagiging tao sa ibang tao. Nagpapakatao, nagiging marunong makipagkapwa-tao. Pero sa mga kapatid kong Katoliko, Kristiyano, naniniwala ko na talagang magiging merry ang Pasko kapag si Jesus ay nasa puso ng bawat isa. Hindi ba? So yung pag si Jesus ay nasa puso mo, sigurado ko kaya mo magkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin kung ikaw ay may galit, may tampo patungkol or patungo sa ibang tao, kaya mo magpatawad. Naalala ko isa sa mga post ng tatay ko. One of the best gift that you can give this Christmas is forgiveness. Forgive not because they're right, forgive not because you're right. Forgive that not because they deserve it. Forgive because you deserve peace. And peace in your heart because Jesus is there. So my dear friends, I pray not just this Christmas that you will have a merry, merry day. Ibig sabihin, maligayang araw. Pero just for this day, allow me to greet you. Merry Christmas. May the Lord continue to bless you and guide you. But more importantly, may the Lord be born in your heart no matter how messy it is.
God bless you, my dear friends. God is in you. Continue shining His light because believe me or not, you are a blessing. God bless. See ya.